Nananawagan po ako sa mga government officials na sana po ay matulungan niyo po kami at magawan po ng aksyon ang pagkamatay at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking sister-in-law na si Rizalyn Galo. Siya po ay asawa ng aking kuya na si Jesmar Umandam. Si Ate Rizalyn po ay isang domestic helper sa Malaysia. Noong January 10 po ay tinawagan yung kuya ko sa Manila Agency. Tinawagan ng kuya ko na tumalon daw si ate at namatay. Noong January 6 po hanggang January 10, hindi naman lang namin alam na nasa agency na pala si Ate Rizalyn. Wala man lang kahit isa sa amin na tumawag na nandun na pala siya sa agency at hinatid siya ng kanyang employer doon. Hindi namin alam na nandun na pala siya sa agency kahit yung kuya ko. Hindi namin alam. January 6 hanggang sa January 10, wala po kaming contact ni ate. At tumawag na lang na namatay na siya. Tumalon, namatay na siya. January 5 po, last contact nila ng kuya ko. At doon, umiyak po si ate dahil ang employer niya, yung nawawalang gloves, nawawalang medyas, ay deduction pa sa kanyang sahod. Halos lahat ng binili ng amo niya is deduction. Kasi po, pinasama siya sa Japan. At yun lahat ng mga jacket na binili sa kanya na mag-cost ng 7,000, tapos 4 na piraso yun, papuntang Japan, ay dinidak din sa kanyang salary. So, kumbaga halos wala na siyang matanggap na salary. Hindi po siya halos makakain. Araw-araw doon sa Japan sinama siya ng kanyang employer doon sa Japan. Pero lahat pala deduction, pati pagkain niya, deduction. Siya ang bumabayad ng pagkain niya. Niya halos araw-araw, biskwit lang at tubig. At may 2 araw pa na wala talaga siyang kinakain. Kaya sobra ng ginawa sa kanya. Ang payat-payat na ni ate. Sobra po siyang problemado noong January 5 na tumawag sa kuya ko. Lahat sinumbong niya. At doon pala, January 6, sabi ng agency, January 6 ng umaga, hinatid ng employer niya si ate doon sa agency. Ni isa sa kanila, hindi kami pinaalam. At sinabi sa amin na nandun na kinuha daw ng agency ang cellphone niya. Pero bakit noong January 6 at around 11 p.m. ng gabi na tawagan pa niya yung ate ko na si Gretchen Umandam? At 11 p.m. Sino tumawag nun? At saka at 5 a.m. noong January 7 na seen pa niya yung chat ng ate ko. Sino na ang nag-seen noon? Kasi sa pagkakaalam talaga namin, unang-unang tatawagan at unang-unang i-chat ni ate ay kami. Kuya ko, ate ko at pamilya niya. Pero kahit isa sa amin walang chat. Hindi talaga si ate iyon. Kasi yun talaga pag hawak niya cellphone niya, kahit 5 minuto lang yan, tatawagan niya yung asawa niya, yung kuya ko, mga anak niya. Pero bakit nun? Wala talaga kaming natanggap na tawag. So saan si Ate Rizalyn nung January 6 hanggang January 10 nang tumalon na siya nung January 10 yung sabi na January 10 siya tumalon. So nanghihingi po kami ng proof of life ni Ate January 6 na nasa agency na siya hanggang January 10. Proof of life, CCTV mula sa agency nila. Ni isa pong proof wala kaming natanggap. January 22 na ngayon. January 11 pa lang kami humihingi. Pero January 22 na ngayon, wala pa rin po kaming natanggap na proof of life ni ate. At CCTV hanggang nung tumalon siya, kung tumalon man siya. Hanggang ngayon, wala pa po kaming natanggap or any pictures or videos niya mula sa agency or videos nung lugar na nahulugan niya at videos noong ano ang lugar sa agency. Lugar kung saan siya natutulog, saan. Yung elevator. Kasi yung sinabi ng Malaysian staff nila sa agency, kasabay daw nila si ate sa elevator. At ang nangyari daw, huli daw si ate, hindi nakapasok sa elevator, pagkatapos hinanap daw ng agency staff nila kung saan si ate. Sa taas, pababa na naman. Baka daw si ate, doon siya dumaan sa stairs. So hinanap niya. Nabigla na lang siya na hindi na siya papasukin kasi may caution na daw na may tumalon. At sabi niya na si Rizalyn na daw yon. Nag-conclude siya na si ate na yon. Bakit po namin nalaman yan? Kasi nag-video conference po kami noong January 11. Lahat po ni-record namin. Lahat ng tawag ng agency ni-record namin. At sabi pa ng Malaysian agency staff,
wala daw sinabi si ate na uuwi siya. Pero nung tumawag sa amin noong January 10, yung Manila Agency, may record po kami na ang sabi ng Manila Agency, ang sabi sa amin, madideport na sana siya eh. Pero bakit siya tumalon? Meaning to say, sinabihan na sila ni Ate Rizalin na uuwi siya. Uuwi siya sa pamilya niya. Pero ngayon, nabalitaan lang namin, no? Na tumalon siya. Ano yun? Ano yun? Sana po matulungan po kami ng government official. Sana po ay matulungan niyo po kami. Sobrang sakit po ang aming nabalitaan. So sana po ay matulungan niyo po kami kasi hanggang ngayon wala po kaming update. Sana po ay may tutulong sa amin at tulungan kami. Nanawagan po ako sa lahat po ng government officials. Maraming salamat po.